Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Father Pep Bakay, ang inyo pong among sa Himpapawid at ang inyo pong Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. And of course, dito pa rin po tayo nakikinig sa ating Archdiocesan radio station ng 91.9 Bright FM Friends tayo. December 29 na po at ilang araw na lang ay bagong taon na. Ayan, no? Goodbye 2015. Ayan, no? And of course, samahan niyo po kami. Nandito po yung aking mga regular Tuesday co-host, no? Sister Son, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. At may kapiestahan pong santo ngayon, Saint Thomas Becket, no po. At saka pala among it is the 5th day within the octave of Christmas. Yan. Siguro explain ko pong konti yung octave, no? Yung octave po, ibig sabihin, we have 8 days na lalong dapat pakaintindihin natin kung ano ang ibig sabihin ng pagdating ng Panginoon ng Christmas sa pananampalataya natin. Kaya octave, 8 days. Yan. At ito po ang panglimang araw ng octave of Christmas. Okay. Yan, okay. Nandito din po ang liturgy Tuesday yan, natin. Oo nga. Okay. Dito din po ang Tuesday Go-Go Girl. Sister Rose. Siya na lang ang nag-iisa. Oo. Okay. Maya Pabengi po, among Sister Son. Maya Pabengi po kaya katamungan. Tuesday na naman po, ito po si Sister Rose Feliciano, ang inyong best friend sa Himpapawid. Huwag po kayong alis at napakaganda ng ating ebanghelyo sa araw na to. Salamat po. At may trabaho ngayon, di ba? Opo, last day mo. Last day. Bukas holiday. Wow, yan. Dahil, ano ba, Jose Rizal Day bukas. Rizal Day. Tapos dire-diretso na yan, ha? Opo. 30, 31, 1, 2. O, pati yan 2, pati yung 3 dahil Opo. weekend. Oo, weekend kasi. 5 days. 5-day Bakasyon. Oh, long weekend, ha? Opo. Talagang Time. Happy New Year. Time to rest kasi lalo tayo, no? Talagang busy-busy. Kayo, time to rest kayo. Hindi. Hindi, bukas maraming activities dyan sa Arsobispado, sa San Jose. Yung mga ano kami, Christmas party sa mga street children. Tapos, Christmas party din sa mga senior citizen. Opo. Diyan sa parish ng San Jose. Yan, 8 to 12. Bukas din po. Ay, sige po, Sa Sister. dami ng trabaho mo, Among, na-experience mo na ba yung pahiga-higa lang, walang ginagawa, wala kang iniisip na trabaho? Na-experience mo na ba yun? I don't have the luxury of time. Ako na-experience ko na yun. No? Siguro once in a year, twice a year. I see. Ang ganda yan, ha? Kasi kailangan yun. No? Ba, kung ako lang, Sister Son, alam ko naman na kailangan. Opo. Pero pag call of duty, Yun, no? Kailangan mag-responde tayo. Anyway, ang importante, bakasyon ng lahat. Pero may mga kailangan magtrabaho pa rin. Opo. Kaya makinig po sila dito sa Bright FM. Yes. Okay, diretso na tayo, Sister Son, sa ating mga text line numbers. Sige po, makipagtalakayan po kayo sa amin sa pamagitan ng text messages nyo. Sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa Globe naman, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Yung mga gusto pong maging members ng ating Connect Katekista program, no, just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school. O kaya po yung address ninyo at ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-7
0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga intentions, mga kahilingan, requests, or pasasalamat, pwede nyo pong ipadala dyan sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Konekta Katekista program. Okay, at kung gusto nyo naman pong manood sa internet, nasa live streaming www.ustream.tv and then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Kung gusto nyo naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nasa Facebook naman po. Account name is Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Okay, at babasahin po sa atin ni Sister Rose ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibon bato-bato o kaya'y 2 inakay na kalapate. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa kautusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang iyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, ang inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa kanyang bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng maraming Israel. Siya ay magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't maghahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian, parang isang matalim na itinarak sa iyong puso." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, Sister Son? Yan, nako, napakaganda po ng gospel natin ngayon. Unang pagbasa ko pa lang, mong Sister Rose, ang bilis ng pakiramdam ko nung nakarating ako sa verse 28, no? Nung kargahin ni Simeon ang si baby Jesus, no, ang sanggol, no? Kasi parang naramdaman ko, kasi ako gusto kong magkarga ng baby ang sarap talagang mararamdaman mo
yung happiness pagka nagkakarga ka ng sanggol. Kaya nai-imagine ko po si Simeon nung kargahin niya, no, itong sanggol na si Jesus, no po. And then of course, pagkatapos niyang kargahin, ayan, nagpasalamat siya sa Diyos. Kasi nung sinabi nga dito na, sabi niya, "Now Lord, you have kept your promise and you may let your servant go in peace." Yan. Pagkakarga-karga natin ng sanggol, talagang totoo po yun, ano. Parang sabi ko nga, hindi lang yung tuwang-tuwa ka, maligaya ka, inner joy ang mararamdaman mo. Kung hindi, talagang at peace ka. Pero siya, ang ibig niyang sabihin dito, doon sa binasa mo, Sister Rose, pwede na daw siyang mamatay. Opo. Diba? Mamamatay siyang maligayang maligaya. No, ang sarap po. Siguro po napakaganda kung mararamdaman din natin yung naramdaman ni Simeon, no. Talagang pagka mamamatay ka na, you are at peace, no. You are at peace with yourself, you are at peace with God. Napakaganda pong pakiramdam. Ayan. Thank you, Sister Rose. Dudugtungan ko po yung ano ni Sige. Sister Son. Mm-mm. Nakita ko po yung ang Panginoon pag nakipag-cooperate po tayo sa Kanya through prayers, through yung reading His words, Mm-mm. yung pong heart's desire natin, ibibigay niya sa tamang panahon. Tapos, pag nandoon na po yung mararamdaman natin kahit po sa mga simpleng sitwasyon ng buhay natin. Parang ganun po yung naramdaman ni Simeon. Na-imagine ko nung nakita niya si Jesus, parang, wow, this is it. Parang mission accomplished. Lord, pwede mo na akong kunin dahil nakita ko na yung treasure na Oo. matagal ko nang inaantay. Yun. Kaya umasa rin po tayo na ang Panginoon ibibigay niya yung ating heart's desire. Oh, Ayun talagang this is the moment para Opo. kay Parang Simeon, kanta yun, no? Opo. Yan. And of course, Ayan, of welcome po course. natin ang ating Archbishop Emeritus, Apo Seto. Bumati muna po kayo bago kayo magnilay. Ay, sorry po, ito si Simeon Sirineo. Hindi ako si Simeon sa templo. Maganda Opo. itong talakayan natin. Alam nyo, this is also a invitation of hope to the senior citizen. Ay, Kaya amen. ko. Opo. Ang Holy Opo. Spirit, ang Espiritu Santo, hindi lamang sa mga babies, no? Hindi lang sa mga teenagers, hindi Opo. lamang sa mga adults. Kundi ang Holy Spirit ay malakas sa senior citizens. Opo. Oo, like Zacarias. Kamukha ni Elizabeth. Opo. Opo. Senior. So, Opo. wag po kayong kamukha kong senior citizens. Wag kayo po kayong malungkot. Opo. Dahil ang Holy Spirit ay laging bumababa sa atin like Simeon. Opo. Si Simeon hindi Opo. pare, hindi levita, hindi Opo. propeta, common layman. Opo. Just an ordinary, I'm sure is a married person. Opo. Oo. Pero bumaba ang Espiritu Santo sa kanya. Kaya tayo po lahat, lalong-lalo na yung Tayong mga- we are in the, pababa na, the descending movement of life, no? Ay tayo po ay mahal tayo ng Holy Spirit. Ay, Amen. thank you po. Opo. Kaming dalawa ni Apseto nararamdaman na namin. Kayo hindi pa. Nararamdaman din po. Oo, sige, amo. Naman din, Si among malayo pa. Maski na yung sanggol, like John the Baptist. Opo. Sa sinapupunan. Mm-mm. Ang Holy Spirit, universal Opo. love of God yan eh. Oo. At saka, is coming to us not because we deserved. Is coming. It's all God's undeserved that unconditional love for each and every one of us. Ito'y ginagamit sa night prayers ito, no? Yung- Ayun. Canticle. Opo, sa Simeon's- Vespers. Oo, parang yun nga yung nakita ko na naranasan ko na no na saksihan na ng aking dalawang mata, 'di ba? At saka in connection with this, I often go to the hospitals. Opo. Yung lalong-lalo na yung may terminally Opo. ill at saka mabigat, may cancer. Naku, it is hard for them to accept Accept. yung they're going back to the Father, no? Opo. Mahirap tanggapin yung kanilang sakit at saka mamamatay. Opo. Eh dito,
masaya na si Simeon. Simeon. Nakita niya, Opo. pwede na akong mamamatay. Pero Opo. tayo, opo, Huwag po kailangan, muna, at the moment sasabihin we natin. are tayo marupok, mahina, at parang wala na tayong pag-asa, doon pa natin lalong Mhm. paigtingan yung ating panalangin, yung ating pag-asa sa Holy Spirit. Mhm. Kaya dahil yung ating kahirapan na yan ay isang paraan ng pagdadalisay, no, ng ating kaluluwa, pagdadalisay ng ating mga values natin, no, ay bago tayo aalis ay dalisayin tayo ng Holy Spirit. Mhm. Kaya ito po ay talagang isang motibo sa ating mahihina, pati na yung nag-goodbye na, no? Namamatay na, you are never alone. Hindi tayo nag-iisa, no? Opo. Laging kasama natin ang Panginoon. At lalong-lalo na yung Emmanuel. Mhm. God is with us. Yes, oo. At may sinabi itong si Simeon din, no? Of course, ating Blessed Mother, no? Parang ano ito yung propesiya niya, no? Opo. Kung ano yung parang magiging ito nga, no? Sign of contradiction. Yes, a sign of contradiction, sabi niya, no? Minsan man, ano bang ibig sabihin itong sign of contradiction? Tapos, ito po yung sinabi ng ating ebanghelyo na parang may, ano ba ito, sword that will pierce through your own soul, no? Totoo ito, no? I would say, ngayon, lalong-lalo na these days, no? Yung nagiging sign of contradiction, yung ating Christian faith, no? Alam natin, tinan mo naman yung mga values ng society ngayon, di ba? Ang world. So, we are in constant, parang in contradiction with the values, no? Parang counter, tayo? Counter values tayo ng mundo. Like for example, hindi ba kahapon for example, we promote the culture of life, no? Opo. Pero yung society ko minsan yung culture of death, di ba? Contradiction 'yan. No? Yung bang yung dilim na kuminsan parang naghari. Pero kailangan, no? Sabi nga ni Simeon dito na ito'y a light for revelation to the Gentiles, di ba? Ang ating Panginoon, no? Pagkatapos alam natin, tingnan natin yung mga family values ngayon, no? Yung mga Christian family values as against kung minsan yung may individualism, materialism, no? Makikita natin 'yan. Yung bang kung minsan nagiging ang sa ating pananampalataya nagiging sign of contradiction tayo, no? Of course, we cannot compromise the values of the kingdom, no? Parang ganun din at tama itong si Simeon nito. Nung paglaki ng ating Panginoon, ako, ang dami niyang, he really became a sign of contradiction, diba? At that's why he was put to death later on, diba? Tayo, ayan ang constant challenge sa atin, hamon, no? Na hindi tayo dapat sumang-ayon sa lahat ng kuminsan parang mahalaga sa mundo, hindi naman mahalaga sa harap ng Diyos, di ba? Yan, sign of contradiction. Ganyan din ang buhay ni Kristo, kaya sign of contradiction, no? Opo. Siya ay magiging senyal ng pagkabagsak at pagkaangat ng Israel, no? Pagkababa at pagtaas ng Israel. Tayo rin ay kamukha ni Kristo, naging sign of contradiction. Pagka tayo ay sumasangayon at sasabit natin ang sarili natin sa salita ng Diyos, tayo aangat. Pagka tayo hindi natin sinusundan yung kalooban ng Diyos, babagsak tayo. So kaya yung parasiso ang buhay gusto mong kamukha ni Kristo ay aangat tayo, ay kailangan ay magaan tayo. Hindi ka sililipad. Pag mabiga ka, ay puno ka ng pride, anger, puno ka ng sarili mo. Yung sinabi ni Father na individualism, ano? Hindi ka aangat. hindi ka ano yun, no? Yung hangin ng ng Espiritu Santo, mahirap kang idala sa taas. Kailangan walang
walang sagabal yung puso mo ay malinis. Opo. Oo. Eh kung mabigat, gravity, bagsak ka. Opo. Kaya nga po sa siso, di ba, yung pong magaan nasa Nasa taas. Oo. Yung kung mataba yung kapartner mo sa siso, ikaw hindi. Ikaw palaging nasa taas. Kasi wala kang dala-dala magaan. Tamang-tama Kaya yan. din yung anghel, pagka yung Easter Sunday, kung mataba yung anghel, hindi makakukit sa arko yung bata. Kailangan payat. Payat yung anghel. Kailangan bagaan, no? Opo. That's right, oo. At, Paperweight. Yun ang sabi ni Hebrew chapter 12 ni San Pablo. Sabi niya, ang salita ni Diyos ay parang two-edged sword. Parang espada na may dalawang talim. Talagang pagka tinanggap mo, masusugat ang puso mo. Kagaya ni Maria. Opo. Pero yun ay isang oportunidad para tayo we ponder this over our hearts. Ito ay pagnilay-nilayan natin sa malalim na dimensyon ng pananampalataya kung anong kahulugan ng mga salitang ito na misteryoso at hindi ko naiintindihan. Opo. At hindi mo na talaga maintindihan, misteryo yan eh. Oo. And that is the secret of contemplation. Yun ang sekreto ng mga banal kagaya ni Simeon, no? Opo. Pagka yun po ay ang ating perspektibo ay ganyan, laging handa kung anong gusto ng Panginoon. Ayan, siya, nakahanda ng mamamatay. Opo. Dapat tayo rin ay laging handa. Maski na matanda na ka, Boy Scout ka pa rin. Tama, no? At ito yata ay isa sa mga yung mga 7 sorrows of the Blessed Mother. Oo, yung yung talim na talagang, no? Pag lost in the temple. The flight to Egypt, I think that's one, di Yung ba? kahapon po. Oh, yung kahapon, oo. Tama. Oo. At ito yung una sa mga talaga yung propesya ni Simeon, no? At hindi ba I think yung image ng Our Lady of Sorrows, no? Yung 7 yung Opo. 7 ba yung Opo. Oh, yung 7 yung talim doon sa Parang espada. sa puso ng ating Blessed Mother. Oh, mga espada. Opo. And I think ito nga tama ang propesya ni Simeon na talagang ito yung mga talim na tatarak sa talagang tatagos sa puso ng ating Blessed Mother. Because it was talagang hindi Kaya, ang ating madali. hindi lang ina ni Jesus, Opo. disciple. Opo, the Ang disciple. unang disipulo ni Kristo ay ang kanyang nanay. Opo. Hindi ba tinuturo siya? Bakit di ako hinahanap? Di ba niyo alam na ako natong sa bahay ng aking ama? So, matalim yan. Opo. Matalim, no? Pero habang tinitingnan yung 7 espada, Okay. ang sarap isipin na nakayan niyang lahat yon. Mhm. Ang napakasarap isipin. Wow, 7 espada, pero nakayan niyang lahat. Mhm. So bali ilang yung sa Holy Family nandun yung isang espada, 'di ba? Yung nawala. Tapos kahapon yung flight to Egypt naman. Opo. O isa rin. O ito ngayon, Ito, isa na namang espada, no? Opo. So tatlong Sunod. espada na ito. Naranasan ng ating Blessed Mother. But of course, ano man ang mangyayari, hindi niya iiwan ang kanyang anak, no? Up to, of course, the crucifixion, di ba? Okay, at i-cut muna natin, no? At nang bilis ang oras Sa ating mga texters, of course, baka may mga rin po kayo. Yan, may mga patali, mga talim, no? Ako minsan sumusugat sa ating mga puso, no? Talaga kung minsan ng ating pagsunod sa Panginoon maraming mga pagsubok, no? I-text lang po yung ating mga insights and reflections at mamaya po ibabasahin natin sa ating second segment. Let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant
has been fulfilled. A child shall be born to the Virgin, and his name shall be called Emmanuel. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. My own eyes have seen your salvation, which you have prepared for all men. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. The night shall reveal to the nations, and the glory of your people Israel. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, babatiin natin si Father Adrian Paule na nag-text sa akin. Ay, Yan. nakikinig si Amo. Nakikinig siya Ang ngayon. installation na. Amo. Kanina po. Ay, congratulations, Hello, Father Amo. Adrian. Yes, si Hello, Father Amo. Adrian. Congratulations. We are praying for you. Oh, classmate namin yan sa Opo. batch 1988. Yan. Maya Pauras sa Among Adri. Yan. Okay, at of course kanina ay tinalakay natin ito, no, yung ating ebanghelyo tungkol dito sa kay Simeon, no? At napakaganda ng mga salita ni Simeon. Although masaya pero may lungkot din, no? Dahil nga sa propesya niyang magiging sign of contradiction ng batang ito. At ito yung medyo nakakalungkot din, no? Na masusugat ang puso ni Maria. Oo nga, no? Pero ganyan lang talaga, no, yung pagmahal mo ang isang tao, nakahanda kang, di ba? Opo. Sakripisyo lahat, no? Sakripisyo. Okay, may mga texters yata Opo. tayo. Sige, okay. Galing po kay 1127. Sabi niya, life is beautiful when you know how to appreciate its ups and downs. Mhm. Make those negative events Beautiful. your strength. Make those positive events your armor and shield. Mhm. Make your faith your weapon. Move up to reach success, but stay humble. You can do this as long as your vision and mission are clear and God is in your heart and soul. Stay positive even the world is negative. Oh, With God, Congratulations. all things are possible. Opo. Salamat Mhm. po. Thank you. It's good insight. Very good. Opo. Okay, Yes. from 5755 naman, magandang gabi po. Ang unang nakita sa gospel ay bagamat Diyos si Jesus, through His parents, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan, kundi sumunod silang mag-anak sa tinatadhana ng batas na magpatala sa census at magpa-purify ang kanyang magulang. Sang-ayon sa inuutos ng pananampalataya, hindi sila humingi ng pribilehyo o special treatment. Sila ang kauna-unahang nagpatotoo sa equality before the law. Salamat po. Yan. Yan, Totoo po maganda. yan. Alam niyo ang ating
Panginoon at ang pamilya niya ay talagang law-abiding Jews. Opo. So they follow the tradition. Ang tradition ng Old Testament, pagka may inang nanganak, dapat ma-purify siya. Opo. At ang kanilang handog ay 2 pigeons. Dalawang ano yan? Kalapati. Kalapati. At yung unang lalaking anak, yung panganay, ay i-represent sa templo. Kaya si Jesus ay hinandog sa templo. Sila, ano po? And ayun yan sa batas ni Moses. Opo. Batas ng templo. Kaya tayo po sana ay maging law-abiding citizen din tayo. Buhat sa traffic. Pero hindi mo nakita yung sign doon sa papuntang Makati, kanya. Opo. A 3-hour traffic is the beginning of confusion. Siguro, dako niya yan eh. Opo. Terrible naranasan talagang niya. traffic. Naka-banner sa poste. That's right. Oh. Oo. So, sana po ay beginning with driving ay sumunod tayo sa batas. Oo. Dahil ang batas ay protection sa atin, hindi parusa. That's right, no? Okay, alam nyo talaga yung makikita natin sa anong ito, they don't need actually to undergo the law, di ba? Opo. Oo. Pero Pero ginawa pa rin. oo nga, no, talagang masunurin sa kanilang mga batas, di ba? At sa atin din, no, I think we should always follow, no. Itong mga batas na to ay hindi naman para magiging pabigat sa atin, no. Kung titignan mo yung spirito ng batas, of course it's for the common good, Para no. nga maayos. Para maayos at sa kapakanan, no, ng nakakarami lalong-lalo na, di ba? Kaya kailangan po nating sumunod, no. They did not avoid, no, itong mga batas na to, no. Okay, may ano pa? Yung santo natin. Okay, oo. Sige. Thomas A. Becket. Okay, mag-ano na tayo sa patron saint natin, no? Okay. Sige po. Si Thomas A. Becket, yung karir niya, parang stormy daw yung karir niya, no? Naging Archdeacon of Canterbury and then naging Chancellor of England. Sa batang edad, 36 pa lang, yung kaibigan niyang si King Henry II ang nag-ano sa kanya. Kaya lang later on yata nagkaroon ng konting... Isang pumatay sa kanya. Opo. His orders. Parang si Herod. Opo. Si Henry. Si Herod. Kaya sinatawag siyang strong man siya, no? Yes. He's a strong man daw. Na talagang, pero natuto siya na sabi nga, but then learned one cannot come to terms with evil and so became a strong churchman. Yan, at nagpatotoo din siya, no? Opo. At talagang alam mo yung ating mga ano ngayon yung sa Octave of Christmas, no? Puro martir, di ba? Oo nga. Si Stephen, Opo. of course si Saint John, no? Tapos yung Holy Innocents, no? Puro mga martir, no? Opo. Nakakaano nga yung bang it's a irony na we are celebrating the birth of Christ, and yet itong mga puro patayan, massacre. Ang nangyari after. Pero ito yung ng-birth. magandang gift sa Niño Jesus. Yung buhay ng mga martir. Ay, opo, Whether that's you're right. a baby or you're a bishop or a chancellor of England, no? In the beginning, kaibigan ni Henry II nga si Juan nagawa pa siyang obispo. Pero nung sumasalangot na sa mga hindi tamang paraan ng policy ng ay siya in-exile sa Pransya. Opo. And then, nung bumalik siya, doon Pinahirapan, no? Tinorture siya. Marami ring, yun ang nakakalungkot. In the name of religion, sabagay tayo bang Kristiyano, medyo tapos na tayo dyan, no? Dahil, nakakahiya at nakakalungkot na nangyari na pagka ang hari ng Inglaterra ay Protestant, persecute yung Katoliko. Opo. Pagka naman ay yung reyna o hari ng Inglaterra ay Katoliko, pinipersecute ang Protestante. Naku,
we have to strike our breast, Protestants and Catholics. Opo. Kaya ang Papa, pagka nasa Roma ay Israel, ay sumusulat ng letter sa mga Hudyo. Humihingi ng patawad at i-insert yun sa Wall of Lamentation. No? Opo. Ang dalawang Papa nata, tatlo din gumawa yan. Saint John Paul II, si Benedict, and I think even Francis, no? Oo. Kaya sa diocese natin, pagka Holy Gagawa tayo Thursday, ng Wall of Lamentation. hindi naman. Nung tayo pa nagsama-sama. Sa Maundy Holy Thursday po. Ay, ang sabi ko sa mga pare, lulod Christmas. kayo. Christmas. Lulod tayo Christmas, lahat, pati yan. mismo, humingi ng tawad Opo. sa mga sinaktan natin na kalooban sa ating mga tupa, sa ating mga parishioners. Yeah, it's a beautiful gesture. Alam nyo, kanino ko pinulot siya? Opo. I Nung ginawa imitate ninyo? good practices eh. Opo. Hindi naman sa akin yan. Kay Archbishop Abaya o Ilocos Sur, Bigan. Kaibigan niyo po. Kay Edmundo Abaya. Ginawa na po niya yun. Sabi niya, Seto, anong ginagawa mo sa Holy Thursday? Ay, renew ko yung mga vows ng pare, tsaka inayakap ko, ay kulang pa. Sabi niya, ako dito sa Bigan ay lumuluhod kami. At humihingi ng tawad. I will imitate you. Opo. So, for 25 years, that's what we have been doing. Ano po? Yes. So, before the Jubilee of Mercy, nagsisimula na tayo. Nagsimula na kami. Opo. First time pong Paghihingi. nangyari yun, ano po? Ano po? First time pong nangyari. Hindi, every ano yan. Every year. Christmas. Lumuluhod. Hindi, nung panahon ko. Opo. Oo, first During time. that Opo. time. Wala pa nung araw. Mm. Opo. Naalala ko itong yung kay, of course, si Thomas Beck. Yung isang santo pa rin sa England, yung si Saint Thomas More. Opo. Ganon din yung kanyang naging kapalaran. Chancellor din ito eh. Pero, alam mo, yung naging famous words niya, yung better to be loyal to God than men. Sabi niya. Sinabi niya, Yan. I am loyal first. Yes. Yung loyalty niya. I am loyal to the king, Mhm. but to God's first. Yes. But opo. first to God. Oo. So, in other words, yung eternal king, yung number one loyalty. Pangalawa, human king. Oh, yun. Oo. So, pagka yung Burger King na lang, o kaya Chow King. Chow King. Pangalawa na lang loyalty Tapa niya. King. Papa King. Baka yung The King. Papait. Burger King na. Kaya nga, no? And I think, yung allegiance natin, yung loyalty natin, kanino ba natin binibigay, di ba? Kung minsan, of course, dito sa mundong ito, may mga boss tayo, may yung human authority, civil authority. We recognize all these authorities, no, around us, no. Pero ito nga, when they get, contrary, yan, sa mga gospel values. Oo. Kaya nga itong sinasabi ni Simeon, talagang kung isasabuhay natin ito, talagang mahirap. No? Opo. Lalong-lalo na ngayon parang counter cultural values tayo, no? Yung mga cultural Parang ganyan, values no? natin. Kasi nga iba yung dating ng mundo na ngayon, no? Pero kaya nga yung, sometimes I mention this, Opo. pati yung salitang cultural, mayroong cult yan kulto. Yun. It's something about worshiping God. Mhm. So, even the culture, Mhm. halimbawa, yung tribal culture, whatever it is, no? Yung culture niya mga teenagers, ay huwag niyo kakalimutan yung cult. Within the word culture, ay may relation sa Panginoon. May relation sa Diyos. Huwag ninyong sa amin lang ito. Kami lang ito. We have to exercise our freedom. Ay, ganyan yung mga bata ngayon, no? Ayaw nila mag-submit sa parents, ayaw mag-submit sa otoridad, ayaw mag-submit sa guro. Mahirap magturo ngayon. Oo. Ay, nakakalimutan yung culture ay kasama ang you're accountable to somebody. Panginoon. Tsaka ngayon yung napapansin natin sa mundo, yung parang everything is relative, no? Yung bang everything is you can change everything. Parang wala yung absolute truth, no? Yung bang sa atin, of course, there are some truths that talagang hindi mo pwedeng non-negotiable, sabi nga, no? May mga absolute eh. Opo. Pero ngayon parang weather lang eh. Yung mga ganyan, di ba? Yung pwedeng palitan o kaya
It all depends kung, yung tama sa'yo, hindi tama sa akin. Opo. No, parang gano'n, no? Even truth kung minsan, it is being compromised right now. Ay, No? oo. Pinabargain mo. Oo, parang gano'n, no? Kaya nga, yan, dapat, no, bilang mga Kristiyano, ano ba yung talagang mga katotohanan na hindi natin kailangan maisakripisyo yan, no? Tungkol sa buhay, tungkol sa, lalong-lalo na yung pag-ibig sa kapwa, no? Yung justice, Opo. no? Yung pagtulong, no? Everything na itinuro ng ating Panginoon, I think these are the absolute truths, no? That we can find in the gospel, di ba? And ito nga yung mga saints natin, no? Even, just like holy men and women, no? Simeon, no? Sina Ana. Opo. Ito'y sinasabi nila na talagang lalaban at lalaban itong ating Panginoong Jesus sa kultura o kaya kung ano yung mga halaga o mga values na kung minsan talagang hindi naaayon, no? Sa kalooban ng Diyos. Talagang yan ang kailangan natin. We need witnesses, di ba? Rather than teachers, sabi nga ni, it was Benedict, no? Opo, Paul VI, no? Ang nagsabi nun. At napakalaking hamon sa atin yan because, even today, no? The persecution of Christians, no? Nangyayari talaga, no? Hindi lang yung mga namamatay, kung hindi everywhere, no? Kung minsan, kailangan mong ipaglaban, sabi nga, ipagdepende yung pananampalataya mo, no? Kung lalong-lalo na yung mga kasama mo, yung mga katrabaho mo, no? Hindi rin mabuti yung ginagawa, kung minsan nga parang killjoy ka, no? Oo, totoo Diba? yan, Pagka ganon, no? Nararanasan natin yan, no? Meron pa nga silang lingwahe mong walang basagan ng trip. Oo, yung mga bata. Walang basagan ng trip. Walang basagan ng trip. Opo. Halimbawa, nag-enjoy ka sa bagay na to. Huwag okay. kang kokontra. Parang pabayaan killjoy. mo lang. Killjoy. Yung gusto sabihin ng trip nila, ego trip. Yun. Ego trip. Sa psychology. Naririnig mo yun sa mga Ego estudyante trip. mo, Opo. Minsan sa jeep, mga estudyante nga. May mga lengguwahe ngayon na, no? Kung minsan, kung hindi ka makakasakay, no? Talagang hindi mo maintindihan, Kung hindi ka in, no? But, yung mga lengguwahe ngayon, Dapat grabe. papasok tayo sa kanilang mindset at evangelization. Yes, Opo. we have to purify. Yung role ng teacher ngayon. Oo. Mhm. Yeah. Oo. Alam mo, ang isang mahirap sa teacher yung how you can undo, no? Yung mga napulot nilang hindi magaganda, di ba? Mahirap yun. Opo. Oo. Hindi madali. Oo. Mo yung The brainwash, how to... Kaya nga, yan ang mahirap How to Mhm. alisin yun at bigyan ng more acceptable and credible substitute. Yun nga. Kaya yung UCAT, no, Catechism Opo, for the opo. Youth, Opo. dapat yan explica ng mabuti. Yes, opo. Catechism. Opo. Opo. We're planning yata magkaroon na tayo ng isang programa na talagang the whole UCAT ang Siguro i-explain natin. mag-kongreso tayo ng youth. Opo. Oo. Oo, tama. Lalong-lalo yung mga the young minds that we have right now, the youth, no? Siyempre silang future, no? The hope of our nation, as they say, 'di ba? Pero kailangan sila kasi ang yung parang malakas ang influence sa kanila, no? Of course, hindi pa ganoong katiba yung very core, no, yung character nila, 'di ba? Hindi bali mga, of course, may mga ring adulto ring kumisan hindi matibay, no? Opo. Pero most of the time ito'y nasa youth dahil nga mainit ang dugo, no? Very energetic, Aggressive. Very aggressive, and then Madaling they are so maniwala. curious about what's happening. Kaya nga kung hindi talagang magaguide yan, naku, talagang baka maliligaw ng landas, no? Opo mo. Sa Guagua mong we have 1,200 high school. That was before. Ngayon, 700 na lang sila. Nasaan yung 600? Oo. 500? Nasaan po sila? Oo nga, oo. Ano Out of yun? school youth na sila. Out of school youth. Out of school youth na. Ang Opo. dami. Mm.
Isang Dumarami barangay talaga. high school pa lang po yun. Mhm. Basic reason dyan poverty na naman. Opo, poverty. Mm-mm. Kaya nga, no? Opo, nasaan sila? Anong gagawin natin? Mhm. Ang dami, no? Opo. Oo. Kaya, Marami pa tayong gagawin sa katekesis. Kailangan kasamang gobyerno, siyempre. Opo. Ang unang may sa mga temporal needs ng tao, ang gobyerno. Yan mag-provide ng Services. basic commodity services. mhm. Tayo naman sa church ay ibigay natin na parang nourishment nilang salita ng Diyos. Mhm. Sabi nga ni Marilu Abaya, sabi niya, Peseto, do not be afraid to promote mass media in your diocese. Because sabi niya, yung mga television na ito at saka radyo, marunong lang yan sa technology. Marunong lang yan sa mga management siya. But they have no message, sabi niya. Opo. The message is Jesus Christ. So don't be afraid, sabi niya. Yes, Kaya yes. matapang si Father Pep. Oo May nga, message. talagang May message. radyo. yung secular radio, secular television, Opo. technology lang, kung ano-ano yung mga bagong Mhm. broadcasting, pero walang message. Opo. Yeah, that's Ang right. message nila talaga ay ang Panginoon. Ay, Par- kaya I was encouraged also to support Tamong Oo. Parang kahapon yung ano natin, no? That was actually my message dun sa Christmas Party Mass, di ba? Natin, Yung sabi ko nga, una, yung to inform, no? Opo. We inform about, of course, about the faith, no? Yung ating mga listeners, no? We try to explain, no, the essentials of faith. So, kuminsan, kailangan din natin yung kaalaman tungkol sa Diyos, no, sa Biblia and everything, no? But information should lead to formation. Yan, no? Yung paghuhubog. Witnessing. Opo, yung minds, the hearts, and yun nga, the conscience of people, no? Kailangan kasama tayo sa ating radio apostolate yung paano natin hubugin yung konsensya ng mga tao, no? And of course, after forming them, hopefully magkaroon ng reformation and transformation. Opo. 'Di ba? Oo. Napakahalaga na yung ma-inculcate natin yung tamang mga values, mga principles. Yan pa naman ang pinakamahalaga sa tao dahil we are being guided, no? Ano ba yung mga guiding principles mo, guiding values mo, di ba? Opo. Diyan tayo nagiging matibay yung core natin, sabi ko nga, no? Kasi without that, I think ang lakas ng impluwensya, no? Ang lakas talaga ng impluwensya ng mundo ngayon, di ba? Kaya nga, kuminsan parang magiging counterflow tayo. Ay, naku, mahirap. Sabi nga ni Simeon, no? Isang espada. Opo. Hindi lang espada. Mag-ready tayo. Di ba? At kailangan mag-ready tayo, no? Two-edge yung espada. Yes, no? But I think we should not be afraid, sabi nga ni Aposeto, no? Ay, oo. We have the message, and at the same time, when we speak the truth, no? The truth, they will listen, no? Ang maganda pa mo, ang nakikinig sa radyo, from A, B, C, D class talaga. Ay, lahat. oo naman. Hindi yung A lang, A yung B lang, hindi. Lahat po. Lahat ay nakaka-identify, no? Opo. Kaya parang si Simeon tayo ngayon, no? Ang kantikulo ng Simeon. Canticle of Simon. Okay. Let us end our beautiful discussion today with a closing prayer, no, to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, you are my hope and my life. May I never cease to place all my trust in you. Fill me with the joy and strength of the Holy Spirit, that I may boldly point others to your saving presence and words of everlasting life. Amen. Amen. Okay, greetings and announcements, Sister Son. Okay, mag-enroll na po sa ALFI this coming January bago po yung mga subjects. Matatanggap na po kami ng enrollees for the 3rd trimester. Yes. And of course, After siguro New Year. medyo announce na natin, no, dahil this will happen sa Sabado na. Dahil may long weekend tayo. Yung installation ni Bishop Ambo. Opo. Okay. Sa Sabado po, Sige. 9 a.m. yata. Si Apseto sa- siguro 9:30. Sige po. Opo, inimbita ko po kayong lahat na yung ating mahal na
Bishop-elect Most Reverend Pablo Virgilio David ay pakita natin po ating pasasalamat sa kanya, pagpapahalaga at panalangin. Tali po ay hatid natin siya, no? We'll Ayan. join the caravan. Opo. May install siya sa Caloocan on January 2. Ang seremonyas 9:30. Ah, So 9:30. alis tayo dito mga alas 6. Pwede siya. Opo. 6. Ayun po, 7, maaga po. Mga 7 po. 7, pwede Mga pa po. 6. Pwede So, pa po. para pa-traffic ba? Ayo. Kailangan maaga. Narinig ko isang bus na tayong mga pare. Opo, dito sa O Arsobispado po. dalawa tayong sa Angeles. Opo. Lahat, pupunta tayo doon. Yes. Yan, full force. Ako ay nagpapasalamat kay Bishop Pablo David, yung kanyang replaceable legacy, no? Opo. Naiwanan niya dito ay you cannot yung ginawa niya, no? Ano natin mabura yan sa minds ng mga Kapampangan, yung kanyang ginawang mga projects, no? Una, sa formation sa seminaryo. Nagtuturo niya for I think 20 years. Yung sa formation. Sa At saka, Bible. yung Bible, yung Bible class niya. Po. At sa mga seminarista, sa mga laiko, yung conferences na binibigay sa mga madre, pari, all over the Philippines, sometimes. Opo. Even in Turkey. Sa ibang one time. bansa po. O sa mga Yung pong- kapatid dating Muslim about Mary. Malalaking university sa Manila mo, Oo, lagi po siyang is in invited. demand. That's why, I think, maganda yung dinala sa sentro. Opo, Para yung Manila. gifts niya ay lalong masya. Mapakinabang na. Opo, yung nagawa niyang bagong chapel natin, no? Pinados Remedios, at na-recover, na-rehabilitate. Maganda ngayon na pong mamakalulus shrine. Opo. Oo. Mhm. So, this coming Saturday po. Huwag niyong kalilimutan. Opo, all roads lead to Caloocan. Amen. On January 2. Okay, thank you. At Sige, sige, paalam na tayo. Sister Rose, una ka na? Opo, paalam na po. Sana maging kamukha natin si Simeon na magkaroon ng eyes of faith, na makikita natin ang lahat sa kung paano ang tingin ng Diyos, kamukha din po natin. Salamat po. Si Ma'am Evelyn po, Ma'am, ingat ka. Okay. Sige, thank you, Sister Rose. And of course, balik ka sa Tuesday, ha? Opo. And of course, Sister Son, greetings and paalam. Baka may greetings ka. Okay po. Of course, sa lahat ng katekista, Happy New Year to all of you po. At sana po yung joy sa mata ni Simeon nung kargahin niya yung baby Jesus magiging joy din po natin this coming New Year. Thank you very much po. Good night and God bless. At ang pagbabasbas po ng ating Binabati Archbishop. ko muna yung ating mga kapatid sa Presidio, no? Opo. Na nakikinig ngayon, yung ating mga kapatid na madangalan na naghanap buhay, yung market vendor sa palengke, yung mga barbecue, meatball vendors, yung tricycle drivers, jeepney drivers, yung pati yung street children. Ay, yun ay mga kapatid natin yan. At yung meron pong karamdaman, no, sa ospital at sa bahay. Sana po kayo lahat ay huwag tayong mawalan pag-asa kamukha ni Simeon dahil nananahanan ng Espiritu Santo sa ating puso. Kasama po si Father Pep, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kami pong dalawa ni Among Bibles. Pagpalagan ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagninilay, umayo kayo pong mapayapa sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At ito po si Father Pep Bakay, ang inyong among sa Himpapawid. Bumabati po ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.